Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Anong ginagawa ninyo? Malapit nang magsimula ang klase. Napalingon naman sa may gilid si Mr. Mario Nam. Pinakita naman si Jordan na parang natakot kay Mr. Mario Nam. Nilapitan naman ni Mr. Mario Nam ang aso. Lalo siyang gumaganda habang nakikita ko siya. Mayroon siyang natural na kagwapuhan at amoy ng pagkalalaki. Pinakita naman na nagalit si Jordan kay Mr. Mario Nam at tinahulan niya ito ng sunod-sunod. Siya, munting doggy, huwag kang masyadong maingay sa paaralan. Huwag mo akong pilitin na saktan ka ng aking labi. Sabay pa cute si Mr. Mario Nam. Dahil sa mga pananakot ni Mr. Mario Nam, di na nagdalawang isip si Jordan, agad itong tumakas para iwasan si Mr. Mario Nam. "Hoy Jordan, bumalik ka dito," tawag ni Dom sa kanyang alagang aso. "Kailangan mo bantayan ang aking bike." Hangal na aso, nagiging mahiyain ka pa. Tumalikod na si Mr. Mario Nam. Pasok na tayo sa loob, guys. Pinakita naman ang isang motor na nakaparada sa may gate ng school ng ating mga bida. Pinakita naman ang isang lalaki na nagtanggal na ng helmet. At inayos niya ang kanyang salamin. Pinakita na ng tuluyan ang lalaki, eto pala yung nag-iisang kaibigan ni Vinny, kaya ang sadya niya sa ating mga bida. Lumipat naman ang eksena sa may activity area ng school. "Hoy dito pasa, hali ka na dito." Pinakita naman ang bola na nasa ere, walang laman ang kaliwang bahagi. Bumagsak na ang bola sa lupa, nice. "Hoy tanga, huminto ka, depensa, pumunta ka dito sa baba, tanga, kailangan mahuli siya." Bakit ang lahat ay nagpupumilit kumuha ng bola? Salita ng manyok na bata. "Anong ginagawa mo? Gumalaw ka, halika na." Nagpustahan kami ng fried chicken kasama ang class 5. Nandito lang ako para balansehin ang bilang ng mga manlalaro, hindi dahil gusto kong tumakbo. Depensa ako, kayo na lang ang mag-concentrate sa paggawa ng goal. Bigla naman may nagsigawan na mga babae. "Buho class 3, galingan nyo guys." Napansin naman ng manyok ang mga nagsisigawan na mga babae. Pinakita naman ang mga babae na nag-cheers, "Good luck guys, ang gwapo niya kapag tumatakbo, diba?" Oo, isa siyang athletic, yung mga athletic na lalaki ang hot nila. Narinig naman yun ng mga naglalaro. Bigla na lang nag-transform ang mga lalaki. Yung mga babae, pinag-uusapan ako. Hindi ako yung pinag-uusapan nila. "Umalis ka dyan, bobo, sige subukan mo, ungas." Nagulat naman ang mga lalaki dahil ang bola na nasa gitna bigla na lang nakuha ng manyok na bata. "Hoy, pigilan nyo yang manyok na yan. Teka, di ba depensa siya?" Pinakita naman ng manyok ang kanyang ligsi. Nako, nakatakas siya. Umilo naman ang mata ng manyok dahil nakita na niya ang goal net. Sinipa na niya ng malakas ang bola. Anong klaseng kabaliwan ito? Salita ng goalkeeper dahil dalawang bagay ang papalapit sa kanya, bola at tsinelas. Tuluyan na nakagoal ang manyok habang ang goalkeeper nataman ng tsinelas sa mukha. Pinakita naman ang manyok na bata na pinagpawisan. Sabay nagpa-cute ang manyok na bata sa mga babae. Pinakita naman na wala nang nanonood sa kanila. Bigla naman nadismaya ang manyok dahil wala pala silbi ang kanyang pagpapasikat. Pinuri rin naman siya ng kanyang teammates dahil sa nagawa niyang goal. "Hoy Hwarang, gusto mo ba nasa offense ka na lang? Marunong ba si Hwarang sa sports o hindi? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Kapag nakakuha siya ng suporta ng isang babae, siya ay nagiging super bilis at malakas. Talagang talunan siya, bakit niya palaging hinahabol ang mga babae ng ganoon? Karamihan sa mga lalaki ay ganon talaga." Pinakita naman sumulyap si Jun sa may bintana. Nasa labas ang lahat at nagsasaya sa oras ng tanghalian. "Gusto kong magsaya sa labas, pero may mga entrance exams pa, at may karera din kami sa susunod." Lumipat naman ang eksena sa ating bida at kay Shelly. "Nag-aaral ka na naman." Pinakita naman ang ating bida na seryoso lang sa pag-aaral. "Uy Jay," tawag ni Shelly. Napatingin naman ang ating bida. "Gusto mo ba na mag-aral tayo na magkasama sa bahay namin pagkatapos ng school? Alam ko ang 3 wika kaya pwede kitang turuan." Bigla naman nagsalita ng Spanish ang ating bida. "Non merci." Pinakita naman na parang di naintindihan ni Shelly ang salita ng ating bida. Ang loko na nerd na yon ay mukhang martir talaga, salita ni Mino. May problema ba sa utak niya? Di ko talaga alam bakit ayaw niya sa kanya, salita ni Dom.
Mamamatay ako kung sasabihin ni Yuna sa akin yon. Bigla naman may dumating at napalingon si Mino. May isang lalaki galing sa gunhai na sa labas na gustong kang makita. Anong sabi mo salita ni Mino? Lumipat naman ang eksena sa may labas ng school ng ating mga bida. Sino ba siya? Hindi naman siguro babae, dahil wala akong kakilala sa gunhai. Pinakita naman ang kaibigan ni Vinny. Nagtaka naman si Mino kung ano kaya pakay sa kanya. May lakas ka talagang pumunta dito. Sino ang iyong biktimahin at tatawagan ngayon para sa blackmail? Pasensya na tungkol sa nangyari noong nakaraan, natalo ang grupo namin. Naisip ko na kayo ang nagsimula kaya nagalit ako at ginawa ko yon, pasensya na. Ha, mukhang hindi ka naman talaga pumunta dito para humingi ng paumanhin. Sa totoo lang, kailangan ko ng tulong mo para sa kay Vinny. Tulong para saan? Anong pinagsasabi mo? Dati kasama mo si Vinny sa grupo, at magkaibigan kayo noong mga bata pa kayo, tama? O ano ngayon salita ni Mino? Kung magpapatuloy si Vinny sa ganitong takbo, natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Pakiusap tulungan mo si Vinny. Sabay sarado ng mahigpit ng kamao. Pinakita naman si Mino na di niya alam kung ano ang gagawin niya. Sa may gilid meron taong nakikinig sa kanila. Pinakita si Dom pala ang nakikinig sa kanila. Bigla naman kumamot sa ulo si Dom. Pinakita naman ang isang orasan sa madilim na kwarto. At ang kalat din ng kwarto. Pinakita naman si Vinny na nakaupo at problemado. Nagkwento na ang kaibigan ni Vinny kung bakit desperado kumita ng malaking halaga ng pera si Vinny. Pinakita naman si Vinny na nakayuko. Napatingin naman siya dito at naawa. Naalala naman niya na wasak pala ang bike ni Vinny. Kaya pala siya pumunta kala Mino para isali si Vinny sa crew. Pinakita naman na hawak na ni Mino ang poster ng League of Street. Kailangan ni Vinny ng pera para sa hospital bill ng nanay niya, kaya sasali siya sa kompetisyon. Tapos, may isang siraulo na binasag ang bike niya. Ngayon, naniniwala si Vinny na ang pagkapanalo sa kompetisyon na ito ang tanging paraan niya para makakuha ng pera. 100 milyon won, malaking halaga ito na hindi mo pwedeng baliwalain. Alam ko na kayo ni Vinny ay dating kasama sa biking crew at magkaibigan din kayo. Hindi ko alam kung ano ang nagdulot ng away ninyo ni Vinny noong panahon. Dahil sa pagkakakilala mo sa kanya, ako'y lumapit sa iyo upang hingin ang tulong mo para kay Vinny. Sa totoo lang, alam kong si Vinny ay hindi ang tipo ng tao na humihingi ng tulong sa iba, pero mahirap lang talagang manatili at panoorin siyang bumagsak ng ganito. Nagiging komplikado na ito. Pwede bang may repair ang bike niya? Hindi ako marunong tungkol sa mga bisikleta, pero sa itsura ng damage sa mga gulong at frame, mukhang hindi na ito kayang ayusin. Mukhang ang powertrain ay lubhang nasira din. Ako na ang bahala sa bike, kaya gusto ko talagang tulungan mo si Vinny na makasali sa kompetisyon. Talagang kailangan niya ng pera para sa nanay niya. Dahil ang nanay niya lang ang natitirang pamilya niya. Pinakita naman ang alaala ni Mino na kasama niya ang kanyang ina. Bigla naman lumapit si Dom. Ha, gaano katagal ka nang nakatayo dyan salita ni Mino? Pinakita naman ang mukha ni Dom na umiiyak. Pwede ba natin siyang pasalihin sa grupo natin? Sa mga narinig ko, mukhang marami na siyang pinagdaanan. Nakakairito lang isipin yung lalaking may pulang buhok na kumidnap kay Yuna. Pero kahit na nag-away kami dati, hindi ba't dapat tulungan ng mga lalaki ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan? Bigla naman nagulat ang dalawa dahil sa mga pinagsasabi ni Dom. Tumingin ulit si Mino sa poster. May isang bagay lang akong gustong itanong sa iyo. Bakit ka nag-e-effort ng ganoon para tulungan si Vinny? Bigla naman nag-flashbacks ang mga alaala ni Sang nung mga panahon na bully pa siya ng mga kaklase niya. At dahil sa mga natanggap niya na pasa naisipan niya na magpakamatay. Pero hindi natuloy ang kanyang plano dahil dumating si Vinny para pigilan siya. Dahil kaibigan ko siya, pinakita naman ang mga reaksyon ng dalawa si Mino nag-iisip samantala si Dom naman masyadong emotional. Lumipat naman ang eksena sa loob ng classroom ng ating mga bida. Ano sa tingin nyo guys? Hoy nerd, itabi mo muna ang libro mo kahit sandali, ano sa tingin mo? Sino ba itong bata na ito pagtatanong ng ating bida? Tanga, hindi mo ba naaalala yung punk na nakaaway natin yung lalaking may pulang buhok? Siya ang may dahilan kung bakit tayo na sinuspinde. Hindi ko alam, hindi ko na maalala salita ng ating bida.
Parang wala talaga siyang utak salita ni Mino na naasar sa ating bida. Wala akong pakialam, kaya ikaw na ang magdesisyon kung papasukin mo siya o hindi. Hindi ko masabi kung nagpapanggap lang siya ng cool o seryoso siyang walang pakialam salita ni Mino sa kanyang isip. Hindi rin ako sigurado, kaya susundin ko lang kung ano ang desisyong gagawin ninyo salita ni Shelly. Ikaw, John, ano ang opinyon mo? Isa siya sa mga unang sumali sa Zephyrus crew, at medyo mas magaling siya sa pagbibisikleta kaysa sa iyo. Ibig kong sabihin, masaya ako kung sasali siya sa team, pero sa tingin mo ba gusto niya sumali sa atin? Kahit na sumali siya, hindi ako sigurado kung makakasundo niya ang lahat. Napabuntong hininga naman si Mino dahil sa mga narinig niya. Mukhang wala na akong choice kundi kausapin siya. Sumapit na ang gabi. Pinakita naman na naglalakad mag-isa si Vinny sa daan. Bigla may tinignan siya ng masama sa may harapan niya. Nakita naman na niya ang tatlong tao na masaya nag-uusap. Tere, kumuha pa tayo ng inumin. Ikaw naman ang bumili. Di ako pwede, kailangan ko umuwi bago mag-12. Kailan ka ba mag-alala tungkol sa curfew mo? Hindi ka uuwi ngayong gabi. Gusto mo ba na sa labas ako matulog mamaya? Habang si Vinny naman tuloy lang sa paglalakad. Bigla naman nagkataman ang balikat ni Vinny at yung balikat ng lalaki. Napansin naman yun ng lalaki kaya lumingon siya. Oy, yung batang pula ang buhok, bumangga sa akin tapos naglakad lang ng diretsyo. Hoy, tanga, humingi ka dapat ng sorry kapag bumangga ka sa iba. Di naman sila pinansin ni Vinny. Tignan mo to, gusto mo ba ng gulo? Anong problema, babe? Umuwi na lang tayo. Hoy, anong problema? Ano bang nangyayari? Tinitigan naman sila ng masama ni Vinny. Pinakita naman sa bakanteng lugar ang babae. Nang bigla tumalsik ang isa sa mga kasamahan ng nakaaway ni Vinny. Pinakita naman na bagsak ito at duguan. Hawak-hawak na ni Vinny ang mayabang. Pasensya na, tanga ako. Sinisikap ko lang magmukhang cool sa harap ng girlfriend ko. Sorry, sir. Ngumisi naman si Vinny. At pormang susuntukan ulit ang lalaki. Napasigaw naman ang babae na tama na. At napatakip na lang siya sa mukha niya. Bigla naman may umilo ng pula at narinig nila ang sirena ng polis. Napatingin naman ang babae. Si Vinny naman ay nabigla. Anong nangyayari dyan? Pinagpawisan naman si Vinny, buweset. Pinakita naman si Mia na masaya naglalakad at dala na niya ang mga pinagawa na uniform. Binigyan pa niya ako ng ilang extra na uniforme. Talagang nagustuhan ko ang resulta. Itatabi ko itong sample para sa akin. Pinakita naman na tumatakbo si Vinny ng mabilis. Napansin naman yon ni Mia. Bigla naman nagkabanggaan sila. Napaupo naman sa sahig si Mia. Ano ba, may bumangga ba sa akin sabay ayos ng salamin? Pinakita naman na hawak na ng mga polis si Vinny. Nahuli ka na namin salita ng polis. Pakawalan niyo ako salita ni Vinny. Huwag kang kikilos, arestado ka na dahil sa panggugulo sa publikong lugar salita ng polis. Nakilala naman ni Mia kung sino ang nahuli ng polis. Lumipat naman ang eksena sa bahay ni Vinny. Pumunta pala si Mino at si Sang sa bahay niya. Hoy Vinny, salita ni Mino. Walang tao sa bahay nila. Mukhang wala si Vinny dito, kaya umalis na lang tayo. Sige, salita ni Sang. Salamat sa pagsama sa akin ngayon para tingnan ang bisikleta. Pumunta lang ako kasi libre ang oras ko, salita ni Mino. Ano bang ginagawa niya? Naglalakad mag-isa na patay ang phone niya. Nagpunta ba siya sa ospital para makita ang nanay niya? Pinakita naman na may tumawag kay Mino, pinakita ang nakalagay Mia Angel. Di naman makapaniwala ang loko dahil tinawagan siya ni Mia. Wow, anghel ko Mia, anong meron? Tumatawag sa akin ng ganoong oras. Sinagot na ni Mino. Hello Mia, sabay ngiti ni Mino. Oy Mino, ang batang may pulang buhok na kumuha kay Yuna at nakipag-away sa iyo dati. Sinabi na ni Yuna kung ano ang nakita niya. Okay, sige salamat. Binaba na ni Mino ang tawag at napakamot naman siya sa kanyang ulo. Nagtaka naman si Sang kay Mino. Mukhang si Vinny ang gagaw na pasimuno lagi ng gulo ay nasa istasyon ng pulis. Lumipat naman ang eksena sa police station. Pinakita naman na nag-type sa keyboard ang polis. Bilisan mo, ipasok mo sa selda ang bastos na batang ito. Nasa high school siya, ganoon. Hindi ko inakala na estudyante siya na may ganoong kulay ng buhok. Lalo akong nainas habang iniisip ko ito, salita ng mayabang. Naglalakad ka lang sa kalye tapos ikaw ang unang nakipag-away,
Totoo ba yon salita ng polis? Hindi po sir salita ni Vinny. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Walang dahilan, bigla na lang kaming sinaktan ng batang ito sa kalsada. Kailangan talaga natin silang ikulong, mga taong ito na palaging nanggugulo. Kapag pumunta ako sa ospital para makakuha ng diagnosis, sasabihin nila sa akin na aabutin ng ilang linggo bago gumaling kaya mas mabuting handa kang magbayad gamit ang iyong sariling katawan kung hindi ka magbabayad salita ng sinungaling na lalaki. Tumawag ka sa mga magulang mo at sabihin mong pumunta sila dito salita ng polis. Wala pupunta para sa akin. Makinig ka, bata, malalaman ko ang lahat kung mag-iimbestiga ako. Bilisan mo at tumawag ka sa kanila, at huwag mo nang sayangin ang oras ko. Sabi ko na sa iyo, wala nga salita ni Vinny. Tumayo naman ang ungas. Tigilan mo na ang kabalastugan. Alam mo kung ano ang ayaw kong ikompromiso. I-lock mo na lang siya sa kulungan. Pinabayaan ko lang nasaktan niya ako dahil bata pa siya, at ngayon iniisip niya na isang biro lang ang lahat ng ito. Baby tumigil ka na hindi mo hinayaang saktan kanya natalo kanya kanina nagmamakaawa ka pa nga na tumigil siya salita ng babae. Ano ang ibig mong sabihin? Kailan ba ako nagmakaawa sa batang ito? Hey Vinny, napalingon naman ang ungas sa nagsalita. Pinakita naman si Vinny na tahimik lang. Dumating na sa police station sila Mino at Sang. Lumipat naman ang eksena sa labas. Saan mo kinuha ang pera mula sa settlement pagtatanong ni Vinny? Binenta ko ang motor ko salita ni Sang. Akala ko ba may sakit ang nanay mo? Bakit ka pananakit ng ibang tao? Ano ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ko salita ni Vinny? Ikaw ba ang nagsabi sa kanya Sang? Bakit mo ba sinasabi sa lahat ang tungkol sa magulong buhay ko salita ni Vinny? Tingnan mo, sinabi ko kay Mino dahil kailangan ko ang tulong niya. Mahalaga ba talaga yan ngayon? Sa tingin mo ba, mapapabuti ang problema mo kung mananakit ka ng iba? Dapat isipin mo ng makatwiran kung paano solusyonan ito, hindi ganyan salita ni Sang. Makatwiran. Paano ba ako magiging makatwiran sa ganitong sitwasyon salita ni Vinny? Bigla naman pumagitna si Mino sa dalawa. Hoy, tigilan ninyo yan. Magpakatatag lang kayong dalawa. Kalmado itigil ang pag-arte tulad ng isang fucking saint asshole kahit na ang paningin ng iyong mukha ay nagagalit sa akin ikaw na nakakaawa na ipokrito. Ano bang ginawa ko pagtatanong ni Mino? Nagpapanggap kang walang alam, ha? Masarap siguro maging mayamang bata na walang tunay na problema. Alam mo ba, isa sa mga dahilan kung bakit ako ganyan ay dahil sa iyo. Anong pinagsasabi mo salita ni Mino? Nagtrabaho ng mabuti ang nanay ko para makapag-ipon ng sapat na pera para magbukas ng maliit na tindahan. Tapos ang tatay mong mayaman ay naglabas ng malaking pera para sa malaking department store na katabi ng tindahan ng nanay ko. Dahil sa kanya, ang tindahan ng nanay ko ay halos mabuhay lamang sa pagbebenta ng sigarilyo ng ilang sandali bago tuluyang bumagsak dahil sa hindi nababayarang mga bill. Ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang pera para kumita ng mas maraming pera. Pero ang mga taong walang-wala ay nananatiling mahirap kahit na magtrabaho sila ng husto. Nasa isang pangit na pamilya ako na puro problema lang ang nangyayari. Sa ngayon, kapag natutulog ako, hinihiling ko na sana hindi na ako magising. O baka kung masagasaan ako ng kotse, makakakuha ako ng pera sa insurance. Bigla naman may damapo na kamao sa mukha ni Vinny. Si Sang pala ang sumapak sa kanya. Bagsak si Vinny sa lupa. Mamatay ka na lang gago kung gusto mong mamatay papatayin kita salita ni Sang na nagagalit dahil sa mga pinagsasabi ni Vinny. Inawat naman siya ni Mino. Uy tama na salita ni Mino. Hindi mo ba naaalala ang sinabi mo sa akin dati? Nahihiya ako na tinawag kita na kaibigan salita ni Sang. Gusto mo? Sige, sayangin mo buhay mo salita ni Sang at tumalikod. Uy tawag ni Mino kay Sang. Tumayo naman na si Vinny. Habang si Mino naman di niya alam ang gagawin. Habang nakatalikod si Vinny tinawag siya ni Mino. Nahihingi ako ng paumanhin sa nangyari, hindi ko man lang alam. Hindi ako makakatulong sa ngayon, dahil may problema kami ng tatay ko. Ang tanging bagay na maiaalok ko sa iyo ngayon ay ang mga salitang ito. Gusto mo bang sumali sa kompetisyon namin? Kailangan mo ng malaking halaga, tama ba salita ni Mino? Bigla naman napaisip si Vinny sa mga sinabi ni Mino. Nagpatuloy na naglalakad si Vinny pauwi.
At naalala naman niya ang mga sinabi ni Mino. Si Sang nag-alala talaga sa'yo. Nagpunta siya sa school namin para humingi ng tulong dahil daw ikaw ay nasa kagipitan. Nabuo ko ang isang bagong grupo kasama ang ilang mga lalaki mula sa paaralan ko. Tumawag ka sa akin kung gusto mong magkasama tayong maglakbay tulad ng ginawa natin sa dati nating grupo. Sumasali rin si Jun at ang ibang mga bata sa grupo. Halika, magkasama tayong sumali sa kompetisyon. At iuwi ang premyo. Pinakita naman na sa ayos ang bike ni Vinny. Nagulat naman siya sa nakita niya. Napansin niya may nakalagay na notes sa bike. Kinuha niya ito. At para basahin ang nakasulat. Bigla na lang natulala si Vinny dahil nabasa na niya ang sulat. Ang nakalagay sa sulat, tanging ang mga may tapang na mamatay ang maaaring magpabago sa kanilang sarili.